na po ito. Hindi mo lang pag okay na. Okay, good evening. Informal naman po ito na parang, di ba? Kumbaga sa music may yung nagja-jamming. Ito naman, magja-jamming tayo sa Word of God. So let's open ang Bible po. Ayan. Dito sa 1 Peter 4:18, napakaganda nung sinabi ni Pedro. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinners appear? Kung ang mga matuwid, bahagyang maligtas. Tanyo po bahagya na maligtas. So, for the moment, pwede kayo mag-isip Pwede ba kung i-allow ng Lord, kasi siya lang ang righteous, pastor, no? Yes. Kung i-allow ngayon ng Lord na, sige anak, mamili ka. Sino kaya sa isip mo yung po pwedeng sabihin natin na qualified na maging righteous? May naisip na kayo? Na isang kapatid, isang pastor, isang bishop na matuwid. May naisip na kayo? Ako ang iisipin ko doon, pastor ko kaagad Ang iisipin ko. Okay? Pero kung may naisip kayo, isipin nyo na lang po yun. Ang sabi rito, kung ang matuwid, bahagya pang maligtas. Paano pa kaya yung mga ungodly tsaka sinner? Di po ba yung mga baluktot? At sabi sa Philippians 2:12, ito sinabi ng Lord, ng Bible, work out your own salvation with fear and trembling. So kung tayo, alam natin na hindi tayo righteous, na bahagyang maligtas ang mga righteous, tayo hindi pa righteous, delikado pang maligtas, kaya i-work out natin. Ang pag-workout natin is hindi kahapon. Ang pag-workout natin from this day on forward. Amen. So may pamagat lang ako na gusto kong iyan, no? Galing kahit jamming lang, no? May pamagat. Amen. Kapatid, kapit lang. Alam mo kung preaching ko to, kapatid! Sisigawan niyo ako, kapit lang! Kapit lang! Pastor, pwede niyong gamitin po ito. Amen. Total, kayo lang po dito, family, okay, at saka mga kaibigan. Okay, start natin. Okay? Tatlo yung dapat nating malaman na sa end time na tayo. Una, magkakaroon ng signs of the end, hindi pang China, hindi pang Russia, Philippines, kundi pang global. Mararamdaman po ito ng buong mundo. Second, magkakaroon ng signs of the end, pang Israel lang. Itong nangyayari sa Israel, ito na po yun. Yung mga fulfillment na po ng mga prophecy. And then number 3, signs of the end, pang religion, pang church, pang individual na Kristiyano. Huwag na natin isipin yung mga di mananampalataya, may judgment na sila dyan Okay? Pero tayo na mananampalataya, tignan natin yung signs of the end, pang religion. Okay? So, start tayo sa sign of the end, pang global. Tayo kasi nasa last generation. Paano natin malalaman nasa last generation na tayo? In Matthew 1:17, pag binuksan po ninyo ang Bible, ang daming genealogy. So, ang ginawa po namin, inisa-isa namin para hindi na mahirapan magbasa ng Bible yung mga hearer at saka mga viewer. Sa Matthew 1:17, so all that generation from Abraham to David are 14 generation. From Abraham to David. And from David, nagkaroon ng anak, genealogy, until the carrying away to Babylon are 14 generation. At nung nabihag na, and from the carrying away to Babylon, unto Christ are another 14 generation. So, hinighlight ko lang yung 14 generation na kulay red. Kasi yan yung Matthew 1:17. Pag pinagpatuloy nyo ang Matthew 1:17, may mga genealogy po. And Abraham bigat ganyan, and bigat. Ibig sabihin ng anak. Pero, inano ko na lang po. Inaayos na lang namin for viewers' sake. Una, yung king reigns, yung from Abraham to David, unang 14. And then sunod yung Babylonian captivity. And then yung another is captivity hanggang New Testament. Dito sa king's reign, mula kay Abraham, si Abraham nagkaroon ng anak. Sino yung anak niya? Si Isaac, Jacob, Judah, Perez, Esrom, Aram, Abinadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, at nanganak si Jesse, ang anak niya si David. So tama ang Bible. May 14th generation dun sa king reign. So another 14th generation, si David nagkaroon ng anak. Okay? Si Solomon nagkaanak, si Roboam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Ozias, Joatam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Josiah, at saka si Jeconiah.
14th generation uli. Papunta na sa captivity sa New Testament. So another 14 ay nanganak si Jeconiah, si Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Mathan, Jacob, at si Joseph. Si Joseph through Mary, nagkaanak sila biologically, walang iba kundi si Jesus. Actually, hindi anak ni Joseph si Jesus. Pero ito'y nakalagay sa Bible, hindi natin pwedeng i-alter. Ibig sabihin, from Joseph and Mary, lumabas biologically, Jesus. And then, si Jesus nagkaanak. At ang anak niya ay ang pang-14th generation. Blanco. Walang biological anak si Jesus. Pero, sinabi yun, from Babylon unto Christ are 14th generation. Pero ito yung tignan natin. Wala pong 15th generation. Meaning, mula kay Jesus hanggang sa last generation, hanggang sa last days natin, wala na pong pang 15th na lalabas pang generation dahil wala nang sinabi ang Bible. May hint na sinabi ang Bible, ano ba yung 14th generation? Alam niyo po ba na si Jesus hindi talaga namatay? Yung flesh niya lang yung namatay, di ba? Pero si Jesus as God, hindi namatay. Ano ang reason? Ito po. Yet, it pleased the Lord to bruise him. Ito yung pinahirapan siya. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. Sino yan? Yung pahihirapan na Messiah, yung pahihirapan na Christ, okay? Makikita niya yung kanyang seed. Meaning, nagkaanak si Jesus. Nagkaanak si Jesus. He shall prolong his days, hindi siya namatay, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Meaning, hindi tayo yung tinatawag na anak niya biologically, pero nakita niya yung seed niya. Walang iba. Tayo na tumanggap, na bautismuhan sa pangalan ng Lord, na born again, tayo yung pang 14th generation, tayo yung church. Yan ang pang 14th generation na gustong makita ng Panginoon. At ang Diyos hindi po namatay. He prolonged his days. Okay. Now, ano ang hint para malaman natin na sa last generation na tayo? Sabi sa Matthew 24:34, sabi ni Jesus mismo, verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things, prophecy, be fulfilled. Sino kausap ni Jesus nung time na yan? Bible study kasi tayo. Sino kausap niya? Mga disciple. Okay? But sinabi niyang this generation, kausap niya mga disciple. He is, parang ini-imply niya to sa future. Kasi yung kausap niya rito, pagka na-fulfilled ang lahat ng prophecy, yun na yung last generation, yun yung this generation. Pero namatay na yung mga disciple dito na hindi nila nakita yung fulfillment ng lahat ng prophecy. Kaya ito yung hint na this generation, 14th generation, dadaan po sa atin yan. Sa generation natin ngayon, makikita natin yung lahat ng fulfillment ng prophecy. Okay? Number 2 hint, ito. Sino uli kausap dito ng Panginoon? But I tell you of a truth, there be some standing here. May mga nakatayo rito, which shall not taste of death. Hindi makakatikim ng kamatayan till they see the kingdom of God. Sa rapture, makikita natin yung kingdom of God. Pero sino rito yung mga nakatayo na hindi makakatikim ng kamatayan? It connotes about the rapture, na hindi tayo mamamatay. At sa last generation, sa 14th generation, dito dadating ang Panginoon. Hindi sa 15. Pero ito, tignan po ninyo. Sino uli kausap niya rito? Yung 11 disciples uli. Okay? Pero nasa na sila? Nangamatay na sila. At sila po ay hindi man lang tinatawag na, ibig sabihin, nakataste sila ng death. Okay? At hindi sila yung nakatayo na ni-rapture ng Panginoon. So may pinatungkulan ang last generation, ang 14th generation, na makakatikim talaga ng rapture. Okay? Ito'y walang iba kundi yung 14th generation. Ilang taon ba ang tinatawag na isang generation? Sabi ng Bible, ito ulit ang hint. Sa Psalm 90 verse 10,
The days of our years are 70 years and 10. 70 lang talaga ang isang generation. Hanggang 70 years lang ang isang generation. Pero kapag ka hindi pa nangyari yung gusto ng Lord sa 70 years, magdadagdag pa siya ng another 10 years just to fulfill na ayos ang generation na lahat ng mga prophecy mapulfill. Tingnan niyo mabuti to. Noong 1948, dito naganap ang isang prophecy, okay, fulfillment ng prophecy in the book of Ezekiel, the Valley of Dry Bones. Napansin niyo yun? Yung Valley of Dry Bones, si Ezekiel, nag-prophesy siya, ang daming dry bones, hiwa-hiwala yung buto, yung ulo nandun, yung kamay, paa. Pero nung nag-prophesy si Ezekiel, okay, nagpuntahan sa kanya-kanyang pwesto, yung ulo, yung paa, Valley of Dry Bones, hanggang sa nagkaroon ng sinews, nagkaroon ng balat, nagkaroon po ng dugo, at tumayo yung mga army. At ang sabi, yun po yung bayan ng Israel na prophecy. Okay? At nagkaroon po yung fulfillment ng Book of Ezekiel noong 1948. And take note, mga kapatid, Pastor, ginamit ang Pilipino para mapulfill ang Ezekiel. Wow! Pilipinas ang binless ng Panginoon dahil sa isang Pilipino na nagkaroon ng koneksyon sa fulfillment ng Book of Ezekiel noong 1948. Sino siya? Carlos Romulo. Si Manuel Quezon siya nag-open door. So si Carlos P. Romulo, siya yung huling pumirma para yung bayang Israel maging nation uli. Okay? Kaya sa pirma niya, nag-day 1, opo, at binantayan ito sa Israel, ma'am. Yung day 1 na 1948, binantayan po ito sa Israel. Okay? Na kailan mangyayari yung pang 70 years nito. Yun yung fulfillment ng isang prophecy sa Bible. Binantayan po nila yan. Okay? Noong 1948, i-plus mo ang 1 generation 70. Okay? Equals 2018. Yan na fulfilled ang isang generation. This generation shall not pass till all these things, all prophecies be fulfilled. And many of you shall standing here shall not taste of death till they see the glory of God. Pero hindi nag-rapture. Hindi nag-rapture. Purihin ng Panginoon. Pero hindi ko sinasabi na 2018 sana nag-rapture yan. No. No one knows. Pero ito yung ginawa ng Panginoon na isang generation to fulfill everything. Tama po? Ngayon, yung 2018 na to, hindi nag-rapture. Okay lang, thank you Lord. Maari, by reason of His strength, may mga magulang pa tayong hindi saved. May mga kaibigan, kapatid na hindi pa saved. So by reason of strength, sabi ng Bible, mag-a-add pa siya ng another 10 years. Pero, dito sa 2018, binantayan po nila. So Israel then and now, ito po sa CBN News, prophecy fulfilled. Sabi po rito, nearly 3,000 years ago, Hebrew prophet wrote of how the land of Israel would be transformed. Now, a new book show remarkable and even prophetic changes in 70 years. Okay? Since the rebirth of Israel as modern nation state. Kaya nung 1948, day 1 po yun ng new state ng Israel. Doon nila binila ngayon ng generation. Kaya, tawag po rito, kaya nung 70 years, pang 2018, natupad ang isang one whole generation sa Bible. Buti na lang, hindi nag-rapture. Okay? So, binantayan nila yan, in-anticipate nila na pagdating ng 2018, pasasalamatan natin Diyos. Kaya, pagdating ng 2018, nagbunyi po ang Israel. Dahil po sa 70 years na prophesied fulfilled. Yan. So, tingnan ngayon natin. Kung noong 2018, nagkaroon ng isang fulfillment and generation, okay? I-plus po natin, anong year na ngayon? 2024. 2024. And 10 years muna. Mag-add tayo ng 10 years muna. By reason of strength, hindi nag-rapture, walang nangyari, add tayo ng 10 years. By reason of strength. So, 2018 plus 10, 2028. Anong year na ngayon? 2024. I-minus natin 2024. So, may inaantay tayong 4 years. Hindi ko sinasabi magra-rapture ng 2028. Hindi ko sinasabi.
But, sa nangyayari po ngayon, sa nangyayaring sistema, sa nangyayaring relihiyon, pang-global, may posibilidad anytime soon. Dahil po sa nangyayari rin ng mga knowledge shall increase na niloloko na ng demonyo ang tao dahil alam na ni Satan na ibubulid na siya sa bottomless pit. Short time na lang siya. Kaya ang gagawin niya to deceive many. Kaya nga sabi ng Bible, pati nga elect pati nga pinili ng Lord, i-deceive niya. So let's start. Merong 8,300 plus na prophecies from Genesis to Revelation. Ang dami, no? Pero ilan na lang po ang hindi na pupulfill sa panahon natin ngayon, sa last generation. Dalawa na lang yung pending prophecy. Una, yung rapture of the church. And number 2, rebuilding of the third temple. Dito sa rebuilding of the third temple, may pinag-aaralan din kami. It may be physical temple or it may be spiritual temple. Ye are the temple of the Holy Ghost. So may dalawa kami pinag-aaralan dyan. But anyway, isama lang muna natin sa dalawang pending na prophecy. Okay, part 1 muna tayo. Hanggang alas 4 tayo ng na naman. Hello po sa ating 37 viewers. Wow. Hello po. Praise the Lord. Sana po tumagal po tayo. So part 1 tayo. Ang part 1 natin, Signs of the End Pang-Global. Start natin sa Wars and Rumors of Wars. Bibilisan ko na rin po ito. Sabi po ng isang Australian minister, all countries must help prevent catastrophic war. Yan na po ang uso ngayon, catastrophic war ang sabi nila dito sa mangyayaring war na susunod na mga panahon at araw. Bakit? Dati noon ang barel, teka lang. Pero po ngayon, iba na, push button na lang ngayon. At may lalabas na ng mga nuclear. And one nuclear warhead, pwede pong mag-eliminate, mag-abura ng isang napakalaking bansa. At napakarami po na may mga nuclear power ngayon na nag-aalyansa na. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng tinatawag po na pagkakaisa o pagkakaibigan. Katulad po ng North Korea, nakipagkaibigan na kay Putin, na Russia. Ito pong Iran, nakipag-alyansa na sa China. At ito pong si Biden, nakipag-alyansa kay Netanyahu. Yang pong anim na yan, yung may pinakamatitinding nuclear warhead ngayon sa buong mundo. At nakaposisyon na po lahat ng mga warhead nila sa kung anong bansa ang gusto nila. Para po bang tayo sa Pilipinas, nagpunta kami sa Lingayen kanina, meron tayong mga tangke doon. Tuwa si Evangelist doon. Meron tayong mga kanyon doon. Ano po? Pero hindi na umaandar. Ibig sabihin, capability ng Pilipinas, wala tayong kapasidad na lumaban. Meaning, manonood na lang po tayo. Ang panonoorin na lang natin yung mga missile na naglalampasan dito sa Pilipinas. Yun na lang. Pero kayo mabahala. Meron din tayo. Ang dami po nating warhead. May manananggal tayo. Mga tikbalang gano'n. Balang, mangkukulam, pagka dumaan yung missile, kulamin mo! Wala tayo. Meaning, wala tayong magagawa, kundi ang pag-asa lang natin, ang kaligtasan po natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, for nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, alam natin yan. After ng war, magkakaroon ng famine, syempre. At saka peste. And earthquakes, ito matindi, in diverse places, hindi sa isang lugar, lahat global mararamdaman. Okay? So, sunod, heart failure. Akala natin noon, ang maraming mamamatay dahil po inilagay ng World Economic Forum, nung inilabas nila yung pandemic na COVID-19, meron silang target 68 million, ma'am, ang dapat mamatay sa COVID. 68 million ang dapat mamatay. Nakaka 12 million pa lang po ngayon worldwide. So maglalabas pa sila ng mga tinatawag na mga viruses kuno para po marami pang mamatay. Pero isang bagay sabihin ko sa inyo, wag na wag kayong sasang-ayon sa sinasabi ng gobyerno when it comes sa vaccine. Maniwala po kayo. Nakaplano na po yan. Pero ang heart failure, ito yung tinatawag na magiging pinakamaraming mamamatay. Kaya sa PSA po, yung death ng heart disease ay umabot, ay pinakaano po ito, top cause of death in 2022. So, hindi po yung COVID. Yan po.
2023 po yung Manila Times, pero naglabas ang PSA noong 2022, yan yung pinakamaraming namatay. Yan pong heart disease, heart failure. Tama ang Biblia. Okay? Then, yung immorality, hindi na may kakaila ngayon eh. Di po ba? Babae sa babae, lalaki sa lalaki, nagkakaroon sila ng baby pa lang. Nakikita nyo na kung babae o lalaki na, di ba? Di naman sila nanganganak, pero dumadami. Pastor, may isa tayong kinakaharap. Viewers, may isang kinakaharap ang mga pastor. Ano to? Yung Executive Order 51 na inilabas ngayon ni Bongbong Marcos. Ano yun? Hindi na po kami pwedeng mangaral. Nababanggit kami ng LGBT, bakla, tomboy. Hindi na kami pwedeng mangaral. Pwede po kaming kasuhan. So yun yung pinakamatindi ngayon. Paano ka mangangaral? Di po ba? Nasasabi mo yung buong katotohanan about immorality. Sa madaling salita, sinasang-ayunan na ni Satanas ang immorality na mag-boom na sa last generation na ito. Dati tahimik lang sila, mga kaibigan, mga kapatid. Pero ngayon, napaka-vocal na po nila. Okay? Immorality. Then, ito po, makikita niyo yung immorality. Iyan na yung uso ngayon. At dito po sa yung moral acceptability. 2010 hanggang 2022, makikita nyo lahat ng immorality tumaas po, mga kapatid. Walang bumaba pagdating sa immorality ayon sa statistic. Then, dito sa Texas Church, nag-announce na sila na homosexual, inallowed na nila. Pastor can officiate same-sex marriage na. At si Papa, sinang-ayunan na niya at may basbas na siya sa same-sex, di po ba? Tuwan-tuwa yung mga... Tuwan-tuwa. Bakit? Grabe na po, mga kapatid. Paano mo susupilin yung ganyang klase ng immoralidad na ang backup si Satanas? Wala tayong magagawa. Di po ba? Isa lang magagawa natin. Humingi talaga tayo ng tulong sa banal na espiritu para maipakita pa natin sa buong mundo na hindi pa tayo takot na harapin yung ganitong klase ng problema. Then, earthquake increase. Sinabi rin yan ng prophecy. Tingnan nyo mabuti ha. Yung mga earthquake ngayon, mga deadly na. Sa Japan, naulit na naman. Di po ba 7.2 lang yan, pero nag-create ng tsunami at namatay 72 na katao. Yan. Nagiging worse ngayon ang mga earthquake. Hindi na pahinaan ng earthquake. Napapansin nyo? Opo, pati yung mga lugar na hindi ini-earthquake noong napakahabang panahon, ngayon ini-earthquake na. So diverse places, makikita nyo, fulfillment ng mga prophecy, talagang nangyayari na. Ito yung isang cause ng tinatawag na earthquake, yung underwater heat wave. At yung underwater heat wave na yan, nung pinag-aralan, ma'am, nagiging cause yan para buhayin ulit lahat ng bulkan. Sa buong mundo yan. Okay? At ito po, nung June 10, 2023, isang araw lang po yan, na-report po yung napakaraming volcanic eruption na nag-cause ng tinatawag na earthquake. May papakita lang po ako sa inyo. Ngayon to, araw po na to, 24 hours lang. Okay? Dito po sa USGS. Ito yan. Sa USGS, okay? Pwedeng mag-calculator ka, iha. Okay? May gagawin tayo para makita nyo na ang mga propesiya fulfilled na at napupulfilled sa pamamagitan ng earthquake. Okay? Meron po ngayong 43 earthquakes na nangyari sa buong mundo. Real time, on time po ito sa USGS na record nila. I-add mo? Pwede? Okay, 43. Pero wag yan ang ano mo. Okay. 4.5 magnitude sa Japan. Ito yung mga aftershock. Tapos na yung 7.2. Aftershock na lang to. 4.5 plus 2.8 plus 3.6 plus 5.9 plus 3 plus 2.9 plus 5.7 plus 3.8 plus 3.5, iba't ibang bansa po ito plus 2.7 plus 5.1 plus 3.4 plus 2.5 plus 3.4 plus 5.1 4.8 4.3 magnitude po yung mga to. 5.4, 4.3, 4.2, 4.5, 2.9, 4.9,
4.4, 4.6, 4.2, 6.7, 2.8, 3.1, 4.2, ang dami, di ba? 43. Ang dami. Hindi ko na babasahin yung iba na may mga malalakas pa. Yan lang. Ilan lumabas? 166.2. 166. Tignan niyo pong mabuti ha. Ilan, ma'am? 166.2. 166.2. Pagpatuloy natin, basta tandaan mo siya. So, dahil sa volcanic eruption, nagkaroon ng maraming earthquake. Okay? Earthquake sa Pilipinas, hindi ko na anuhin yan. Okay? Ayan lang, mga magnitude, ang titindi sa Pilipinas. So, gagawin ko, i-edit ko pa yan dahil hindi na po yan yung panahon ngayon, December na o January na. Ngayon, tignan nyo pong mabuti. Noong 2011, nagkaroon ng 10 point something magnitude o 9.0 na magnitude. Saan? Sa Japan. Ito yung pinakamarami na namatay at ang dami po na nasa lantang mga bansa o bayan pala dahil sa tsunami. Okay? Pinakamatindi itong nangyaring 9.0 earthquake. At ang sabi po ng mga scientists, kahit i-search ninyo, dahil po sa earthquake, yung planet axis nag-shorten. Yung Earth days nag-shorten. Meaning, nag-ikot po, nag-evolve ang mundo dahil sa 9.0, nag-evolve ang mundo sa 0.023 microsecond. Umikot ang mundo. Ibig sabihin, bumilis ang ikot ng mundo dahil sa 9.0. Nakukuha nyo? Sabi yan ng mga scientists. Okay. Ano ibig sabihin yan, Brother Lenny? Dahil po sa 2.4, the quake, the most powerful on record to hit the country, shifted the planet axis by about 17 cm, 6.5 inches, may have moved the main island by about 2.4 meters. Pagka ito po kinumpute ng mga scientists, 0.23 microsecond. Mas mabilis po ito sa 1 second. Mas mabilis po ito. So, ibig sabihin sa 9.0, bumilis ang ikot ng mundo ng 1 second. Yun na lang. Yun na lang. 1 second. 166. Ngayong araw na to, ilan ang magnitude na nangyari sa ibabaw ng mundo? 166. Sa madaling salita, hindi lang 1 second, bumilis ang ikot ng mundo dahil sa napakadaming magnitude. Ito isang magnitude lang, 9.0, 1 second. Pero yan, ilang segundo po yun. Ibig sabihin, bumilis talaga ang ikot ng mundo. Ngayon lang araw na to. Kahapon pa, nung isa pang araw, hindi po iisang earthquake lang ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Tignan nyo ngayon ang sinabi ng Biblia. And except those days should be shortened. Litin ko. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. Kung hindi ko paiikliin ang panahon, walang laman o tao na maliligtas. But, for the elect's sake, dahil sa pinili ko, dahil sa mga born again, dahil sa inyo, sabi ng Panginoon, those days shall be shortened. Paiikliin ko talaga ang panahon. Walang ibang panahon na bumilis ang ikot po ng mundo, kundi ngayong generation po na ito. May naitutulong ang social media para makita natin na talagang wow, ganun na ba ang ikot ng mundo? Tapos, pagdating sa spiritual concept, makikita natin sa 24-22, talagang pabibilisin ng Panginoon ang ikot ng mundo. Oh, praise be the name of the Lord. Wow. Okay. Ito pa isa. Napansin nyo, noong 2023, from January hanggang October, ito Pilipinas, dumaan si Ining. Bagyong Ining. Tingnan nyo po mabuti dumaan si Ining. Pagdating po ng sumunod na panahon, siguring naman Hana, si Hana, ito yung Pilipinas, dito na-develop, biglang umalis. Ito Pilipinas,
si Goring, nagpaikot-ikot doon, biglang lumabas ng bansa. Sumunod, ito yung Pilipinas, itong si Falcon na develop dito, umikot-ikot, pumunta sa park, umalis. Ito ang Pilipinas, itong si Egay na develop dito, pumasok ng par, umalis. Ito yung Pilipinas na develop po doon, itong si Dodong, umalis. Ito naman pong si Chedeng na develop dito, ito yung Pilipinas, pumasok ng par, pero umalis. Ang ganda, no, ng setup na ginawa ng Panginoong Diyos. Bakit? Kung sinabing ang ganda na ginawa ng Panginoon. Lahat po ng pinakita ko na bagyo, kayo mismo makakaalam. Hindi basta-basta bagyo yun. Sabi po nila, lahat yun, super typhoon. Thank God, dahil binless ng Lord ang Pilipinas, amen, at ramdam natin yun, dahil maraming Kristiyanong nananalangin, Lord, basagin mo na sa Sierra Madre. Lord, tunawin mo na, huwag mong papasukin sa aming bansa. Bakit? Kasi kung pumasok sa bansa natin, ito ang namararanasan natin. Lahat ng super typhoon, signal number 10 doon sa pinuntahan nilang lugar. Dito, signal number 5 lang. Delikado na, grabe na. 10 pa kaya? Hindi ba natin mapupuri, mapapasalamatan ng Panginoon? Di ba napakabuti po niya na kahit nasa last days na ang bansang Pilipinas, iniingatan pa rin ng Panginoon. Pero sa Canada, dahil nandun ka, iingatan pa rin yun. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Poverty, famine, pestilence, yes. The record number of people worldwide are moving toward starvation. 2022 yan. Sabi po ng UN. Okay? Ito nangyari sa China. Di ba napakadami ng smog sa China? Pinasosyal lang ang smog. Sa totoo, pollution yan eh. Oo. Alikabok. Smog. Sabi ganyan. Pero anong ginawa? Kaya sa China, nagbebenta na sila ng bottled air. Diba? Dito sa atin, bottled water. Bakit bottled air? Kasi pagbukas niyan, ang dami niya sa ilalim ng tulay sa Manila. Dana, babes, di ba naging... Ganyan na ang panahon, mga kapatid. Pabago-bago na. Then knowledge shall increase. Ito matitindi na. Meron kaming isang lecture about AI. Meron na po ngayong church na AI. May Diyos na AI. Okay? Meron na po ngayong pastor and preachers na AI. So, bilisan ko lang, matindi na ang AI. At hindi ka po pwedeng maglabas sa YouTube, sa Google, na hindi po lalabas doon ang AI. Mga robot, sila na po yung susunod na mga henerasyon na papalit sa mga manggagawang tao. Okay? Isang bagay din sa tinatawag na knowledge shall increase. Dahil sa tinatawag po na smog, na hindi na makita ang araw sa China, gumawa po sila ng artificial sun. Artificial sun. Araw. Okay? Knowledge shall increase. AI is coming for your job. Bots or robot could take 80% of human careers in the next few years. Experts say. Tignan natin yung 4 years kung anong mangyayari. Pero ma'am, ibang klase na po ang AI sa susunod na mga panahon. At naniniwala rin po ako na yung AI na yan po yung tinatawag na madedevelop para palitan na yung image ng tao na ginawa na image ng Diyos. Okay? Dahil po si Elon Musk gumawa na ng Neuralink. Siguro balita nyo na to, di ba? Neuralink. Ano tong Neuralink? Ito po yung bubutasan, yung skull, ipapasok po yung microchip dito sa ulo, bilog na chip, at downloadable yun. Ano na yun? Downloadable. Yung microchip na yan na tinatawag na Neuralink. Bakit kaya itong matalinong tao na pinakamayaman gustong utak ng tao ang i-control? Bakit si Bill Gates? Utak din ang gustong i-control. Dahil po, yung mga binabaksin,
Yun po ang pinupuntahan kasi niyan. Utak po talaga. Kaya may 42 na senior citizen sa Texas, sabay-sabay namatay nung tinurukan po ng vaccine dahil po nagkaroon ng blood clotting lahat sila sa utak, sa ulo. Bakit utak ang tinatarget ni Elon Musk? At bakit utak din ang tinatarget ng dalawang taong ito na si Bill Gates? May isa po kaming pag-aaral din, may isang subject about doon po sa vaccine. So, alisin muna natin yan. Doon tayo sa 14th generation. Sabi ng Nokia CEO, kahit i-search nyo ito, Phil's smartphone will become extinct by 2030. Okay? Ano ibig sabihin nun? Ang ating cellphone magiging obsolete na by 2030. Itatapon na natin yung cellphone na yan. Dahil nangako siya na ang tao na po ang magiging cellphone by 2030. Hanggang kailan yung sinasabi ko na final 10 years maximum ng isang generation? 2028. Paglampas niyan, ibang klase na po ang magiging sitwasyon ng mundo. Ang AI na tinatawag, ito yung nagko-correct sa lahat ng mga gadget natin. Mag-type ka lang dyan, maling spelling, iko-correct ng AI. Gumawa ka ng essay, mali-mali grammar mo, iko-correct ng AI. Kaya nga po, hindi kami nagtaka. May isang millennial na ikinuwento ko kay pastor na nag-backslide babae, matalino po sa church, pero hindi sa aming church. Nagpasama po ang pastor at sabi, Lenny, baka pwede, evangelist, tulungan mo ako. May pupuntahan tayo. Pinuntahan namin yung babae from Centennial, naging millennial siya. At ang sabi, pastor, anong ginagawa nyo rito? Bibisitahin ka namin. Bakit nyo akong bibisitahin? Papalo up ka namin para makabalik sa church. Huwag na. Maayos na katayuan ko. Meron na akong sariling Diyos at kilala, iba sa Diyos ninyo. Dahil po, nagkaroon ng challenge. Sabi ganyan, ako ay may kilalang Diyos, isang tanong ko lang ngayon, sa oras na ito, sasagutin niya. Yung Diyos nyo ba, pastor? Pwedeng sumagot agad ngayon? I-challenge kita. Sino yung first cosmonaut? Sabi ng babae, na nakarating sa buwan. Cosmonaut, ibig sabihin Russia. Pagka-astronaut, US yan. Cosmonaut. Pakitanong mo nga ang Diyos mo, at pwede ba siyang sumagot ngayon? Walang masabi yung pastor. At hindi niya rin alam kung sino yung cosmonaut na yon. Sabi niya, pastor, ito po yung Diyos ko at gusto kong ipakilala. Saglit lang siyang sumagot. Kinuha niya si Google. Tak! Ito po yung sagot ng Diyos ko. Paano mo lalabanan sa last generation ang isang AI na kung saan real-time, on-time, pwedeng sumagot kaysa yung Diyos nga naman ng pastor na yon na ang tagal daw sumagot. See, yung logic ni Satanas, ibang klase. And this is one of Satan's merchandise, sa totoo lang. Kaya dapat, pag gumamit po tayo, dapat responsableng paggamit. Hindi masama ang gadget. Ang masama yung pag-click mo sa anumang klase ng pinakiklik ng gadget. Amen? Amen. Okay, tuloy natin. Then, magiging pleasure seeker ang tao sa last days. Totoo. Nung nagkaroon ng pandemic, lockdown lahat. Pero nung binuksan na ang pandemic, ano na nangyari? Ito ang news. Fiscal year 2023, IPO bound OS travel agent enrollment rate record 1.5 times. Big sabihin, yung pag-travel ng mga tao, pagpasok ng 2023, may record na pinakamaraming travel sa history itong nangyari ng 2023. Siguro kasama na rin si Ma'am Jan na nagta-travel. Diba? True, nag-travel ka dati. At ang tao po magiging pleasure seeker. Isang sample, dati noon, pagdating ng Sunday, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, si ate, si kuya, nasa church. Pero ngayon, ang lalakas na ng loob ng mga Christian. Araw ng linggo, nasa Boracay. Makikita mo di ba? So, ibig sabihin, ang tao sa last days, hindi na nila titignan kung sino sila sa harapan ng Diyos. Ang titignan na lang nila kung ano yung pleasure na maibibigay, okay, ng kaaway para sa kanila. Ang dami po ngayong backslider, ang daming nagpapakamatay, ang dami pong mga tinatawag po na mga immoral, sa loob na lang ng simbahan. Di natin maalis yan. Buti na lang kapag ang church
at ang pastor, katulad ni pastor, naninindigan, hindi po pwedeng makapasok ang kaaway. Pero sa last days, magiging pleasure seeker ang tao. So, sa madaling salita, lahat ng pang-global, ramdam na po natin. Amen? Tingnan naman natin yung pang-Israel. Lahat po yan prophecy. Yung Israel, mareregather na ng 1948, na-regather na. Pati po, yung tinatawag na city ng Jerusalem, na-regain na po nung 6 Days War. Yung conflict of the nation, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, hindi na mamatay ang gera, Hamas. At may sumanib na na makipag-away sa Israel. Yung Hezbollah, okay, Turkey, pati Iran ngayon, bumabanat na ng missile sa Israel. Meaning, wala na pong patid, wala nang tigil yan. Yung pong tinatawag na pag-alay sa Temple Mount, pagbubo ng dugo, nangyari na rin po. So may news na rin po dyan na nag-alay na po sila. Inaabangan na lang nila ang Third Temple, pati yung Red Hyper, kompleto na po sila. Okay. At mapapansin mo yung isang black bear. Yung black bear nakaamba papunta rito sa Middle East. At nangyari na po, the bear awakens na. Nagising na po. Ang bear na yan, walang iba kundi Russia. Kaya ang Russia, isa sa pagsisimula ng Battle of Armageddon. Okay? Yung Iran, call na, nagtumawag na sa Islamic and Arab country to confront Israel over its war on Hamas. Di natin may kakailayan dahil ang Iran noon pa gusto mabura sa mapa ang Israel. Gumagamit na lang siya, uy, Hamas, uy, Hezbollah, uy, susuplayan namin kayo ng mga ganito para burahin nyo sa mapa ang Israel. Hindi lang sila makapronta kaagad dahil nakaamba rin ang missile sa kanila from US. Nakaamba. Kaya pagka sila tumira sa Israel, titira din ng Katulad po sa northern part ng Israel, tumira ang Turkey. Tumira. Ang ginawa ng US, ito nga'y sinasabi ko, tinamaan yung base ng US na galing sa Turkey, Pastor. Nag-retaliate ang US. Bumira po ang US ng napakaraming missile sa Turkey. Ano nangyari? Natahimik ang Turkey. Nasa news po yan. Okay? Sa South 83, yung nation na nakalista, ito na po, nagkaroon na ng pagpupulong-pulong para po banatan na nilang Israel. Pero in-anticipate ito ng mga Israelites, ng mga Hudyo. Kaya sila gumawa ng world largest, most advanced underground hospital sa may Haifa. Hospital po yan, hindi pataas, pababa, underground. Para pagka may dumating na mga missile ganyan, hindi po maapektuhan yung pong mga sundalo nila na nandyan sa loob ng hospital. And you know what? Ito ang pinangalan nila dyan sa hospital na yan, Ramban. The Armageddon Hospital. Ano yung Haifa? Part po yan ng tinatawag na kung saan magaganap ang Battle of Armageddon. Kaya tinawag nila anticipation sa Battle of Armageddon na alam nila mangyayari, Ramban, the Armageddon Hospital. Napuntahan na po ito ng maraming IDF o yung Israel Defense Force. Noong nagkaroon ng giyera po, Hamas, ang dami pong naapektuhan, dinala na po dito. Sa madaling salita, ongoing na po, at saka, ibig sabihin, gumagana na ang Ramban Hospital. Meron akong isang ikukwento sa inyo na napakaganda, na hanggang ngayon, hindi ko malilimutan. Dahil noong 2014, may 170 rocket in-aim sa Israel. Ang tawag po nila rito, Era of Fire. Sino yung titira? Mga Hamas din. May 170. Pero ang ginawa nila, sinampulan nila ang Israel, 10,000 na rockets. 10,000. Katulad nung unang pinaputok nila sa Israel ngayong panahon. Noong 2014, ganun din. 10,000 na rocket. At ang isang rocket, enough na para mapulburize ang Metro Manila. Ang gusto nila, ang buong Israel, i-annihilate. Mabura na, Pastor, noong 2014. Pero ito ngayon ang nangyari. Nung pinalabas nila yung 10,000 na rockets, kinabukasan lang. Kinabukasan, ito po yung laman ng dyaryo. Their God, noong 2014, their God changes the path of our rockets
in mid-air. Sino nagsabi? Mga terorista. Ganun kabuti ang Diyos sa bayang Israel. At yung Diyos nilang yan, hindi nagbabago. Yan yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, mga apostle. At yung Diyos nila na nag-change ng path ng racket ng mga Hamas, same God that we worship. Amen. Same God na ating pong pinupuri at sinasamba. O kaya kung iningatan ng Lord ang Israel, iingatan din ng Panginoon tayo sa 14th generation. Praise God. Part 3 na tayo. Bilis, no? Ito. Pang-religion na tayo. Okay? More than 50 churches burn amid political unrest in India. Ito nung 2023 May, sinunog nila 50 churches. Mapa-Christian man yan o Baptist, I don't care. Kasi pinakita lang ng India na sila yung super sa relihiyon pagdating po sa tinatawag na aspeto pala ng relihiyon. You are beautiful. Thanks for charging me. Killed. Tapos 23,000 umalis na po sa India. Dahil sinusunog na yung mga simbahan sa India. Gusto na lang nilang matira, Muslim na lang, Hinduin na lang, ang ganyan. At sa Amerika, yung mga pastor are quiet, quitting the church. See? So last days na tayo. Kaya anong gagawin ni Satanas? Siyempre, stress na mga pastor. Bigyan na ng sakit, karamdaman mga pastor. Pahinain na pastor. Pati yung mga pinansyal, talagang tatanggalin nila. Losing faith, the great pastor resignation. Ito yung nangyari. Ito yung mga tinatawag na dahilan. Stress of the job, loneliness and isolation, political division, impact on family, concern about the future of the church. Ito, pero ang pinakamatindi, hindi ito yung dahilan. Meron na pong tinatawag na dikta ang mga Illuminati na talagang ang mga pastor i-eliminate na talaga. So, mangyayari, quit na lang ng job. Quit na lang sa pagpapastor. Okay? Noong pong 2013, nagplano mga satanista. Nagagawa sila ng Baphomet. Yung satanista nagplano ng estatwa alongside sa Ten Commandment ng Oklahoma. Alam yan. Saan nangyari yung generation na yan? Sa generation natin, 2013. Yung plano nila, ginawan po nila ng pattern by 2015. And then pagdating po ng 2015 August, in-unveil na nila yung plano nila noong 2013. Ito po yun si Baphomet. May 2 bata na akala nila child-friendly si Satanas. Yan po ay futuristic ang dating. Na sa last days, mga bata yung susunod po sa atin na henerasyon din, yan yung tinatawag na gustong kuhanin, manipulate ni Satan. Di nyo ba napapansin ang mga bata ngayon? Di naman lahat. Sinabi ko nga noong Sunday, Inglesera. Hindi naman tinuturuan ng magulang. Di po ba? Pero walang po at opo. Right. At yung mga bata ngayon, palasigaw sa magulang. Di nyo napapansin? Unlike noon, nagbe-bless, nagkikiss, nagmamano. Sa upbringing ng magulang, gumaganda ang ugali ng bata. Pero ngayon, hindi na makontrol ng mga magulang ang mga bata ngayon. Kaya ang laki ng responsibilidad ng mga magulang po ngayon sa panahon nating last generation dahil po may future na ginilabas ang mga satanista na kukuhanin na po nila ang atensyon ng mga bata. Sa Florida, tumawag po yung pamangkin namin sa Florida. Okay? After class, may satanic class na. Yes, satanic class. At lahat ng Bible sa hotel sa Florida na may Gideon, pinalitan na nila ng pornography. Yan na po ang panahon natin ngayon. Yan yung pang-relihiyon. Okay? At ito pa nangyari. Gumawa na rin sila ng mga churches. The Church of Lucifer. Ang gaganda. Mga air condition pa. Buti na lang ang church sa Dagupan, aircon din. Amen. Kala Glory nila. to God. Okay. At lahat po ng sumasani, binabaptize din nila. I-unbaptize muna nila. Halimbawa, Pentecostal ka, One God believer ka, baptize ka na.
i-renounce mo yon. I-unbaptize ka. Bibigyan ka ng certificate na unbaptized ka na, and then babautismuhan ka na sa gatas. A sign na ikaw ay satanista na. Kaya meron din silang mga missionary. Grabe, nagko-crusade din sila at naglalakad sa kalye. Makikita nyo to sa Google. Going to hell? Proud pa kami niyan. Okay? Ito pa isa. I bet hell is fabulous. Grabe yung konsepto ng kaisipang ginagawa, mind conditioning ni Satanas para ipakita sa mga tao na ang hell per se, ay maayos, maganda, mabuti. Mga Pentecostal, nagsama-sama para wag magiba yung pong Ten Commandments sa Oklahoma. Pero nangyari, nagiba pa rin. Pinalitan po ng Baphomet na. Ganyan na kabilasig ang mga satanista. At nagkaroon din sila ng unbaptism. Yan nga yung sinasabi ko. May baptismal certificate pa. At isang araw, nagkaroon din sila ng tinatawag na inauguration. At gusto nila ng September 23, 2015 noon, maging Year of Lucifer. In-extend nila yan hanggang 2025. Pasok pa rin sa last generation. Talagang nakikipagkompetensya si Satanas sa mga anak ng Diyos. Kung paano po tayo, grabe ang pagpupursige na maraming maligtas. Ganon din si Satanas. Gusto niya maraming mapahamak. Kaya I always declare war kay Satan. Dahil sa mga pangalan ng mga tao na nakasulat sa aklat niya, gusto ko at matulungan din ako ng maraming Kristiyano pa na yung mga pangalan mailipat na sa aklat ng buhay. Through crusade, through evangelism, at kakailanganin po kayo ng Panginoon. Pati yung nasa online, kailangan ka ng Panginoon para po ma-spread pa yung good news of salvation. Dahil nasa last days na tayo. Grabe ang competition ngayon sa spirit world. Nagkaroon ng Satanic Temple dedication. Pinakamalaki, largest satanic gathering na nangyari sa Boston. Ito yung kumalat at nag-viral, okay, na pinunit na po nila ang Biblia. Hindi, no? Grabe na po. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded. Wow, may beheading pala na mangyayari for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their forehead or their right hand, and they live and reign with Christ 1,000 years. So before rapture, may beheading pala ng mangyayari. Before rapture, Pero naniniwala ako, sa totoo lang, ito yung conviction ko. Bago magkaroon ng beheading dahil sa markahan, ito po conviction ko, ira-rapture muna tayo ng Panginoon. Yes. Yun po yung aking conviction. Okay? Kasi ang US umorder na sa FEMA ng 500,000 black coffin sa bawat FEMA camp. 500,000 na black coffin. Ano yung black coffin? Ganyan po yun. Kabaong na itim, nakasya, 3 putol na ulo na tao. Bakit kaya umorder na ang FEMA camp? At umorder din sila ng guillotine. Ito ba yung sinasabing beheading? Bakit hindi, ano yun, yung tinatawag na lethal injection? Bakit hindi firing squad? Bakit guillotine? Sarap niyan. Gelatin. Gelatin ba yun? See, meron pong niluluto, mga kapatid, ang mga kaaway. Part 4 tayo. Not in the lust of concupiscence, even as the Gentile which know not God. Pang-relihiyon po ito. Tingnan niyo mabuti. Sino ba tayo? Sa totoo lang. Hudyo po ba tayo? Ano tayo? Gentile tayo. At yung Gentile sa totoo lang, by nature, walang kilalang Diyos ang Gentile. Walang kilala.
Tayo na lang sa Pilipinas, yung mga ninuno natin, sino ba kilalang Diyos? Lahat po ng mga gumagalaw, lahat ng nakikita, mga anito, Diyos ng mga Pilipino yan. Kahit i-search ninyo, ang mga Hentil, lalong Pilipino, walang kilalang Diyos. Pero dumating si Magellan na nag-spread ng Catholicism. Kaya doon lang nagkaroon na, uy, may Diyos pala dahil kay Magellan. Pero originally, ang mga Hentil, walang kilalang Diyos. Pero salamat sa Katoliko na nag-introduce na meron palang Diyos. Amen. Pero hindi doon natatapos ang istorya. Sabi ni Jesus sa John 4:22, "Ye worship ye know not what. We worship what we worship for ano? Salvation is of the Jews." Noon, nung binabasa ko ito, napaka-unfair pala ni Jesus. Na ang salvation lang para sa Hudyo, hindi pang Gentile. Gentile ako. Di po ba? Parang unfair. Kung yan yung isang talata lang na mababasa natin. Pero may mga kasunod pa yung talata. Sabi ni Jesus, "I am come in my Father's name, and ye receive me not." Ito yung patungkol kay Antichrist. "If another shall come his own name, him you will receive." Napunta ako sa sarili ko, pero hindi nyo ako tinanggap. Pero kung ibang pangalan kay Antichrist, tatanggapin ninyo. So sa madaling salita, meron na pong diniscuss si Jesus na, uy, guys, Hudyo, sa inyo talaga salvation. At pumunta ako sa inyo, hindi nyo ako tinanggap para iligtas ko kayo sa inyong mga kasalanan. Sa Romans 11:11, tingnan nyo pong mabuti. "I say then," sabi ni Paul, "have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall," nung hindi nila pagtanggap kay Jesus, "salvation is come unto the Gentiles." Para ano? For to provoke them to jealousy. Naparito ako sa inyo, Hudyo. Sa inyo lang ang kaligtasan. Pero hindi nyo ako tinanggap. Pagseselosin ko kayo. Sabi ni Jesus, yung kaligtasang inoffer ko sa inyo, hindi nyo tinanggap, ibibigay ko sa mga hindi nakakakilala sa akin, sa mga Gentile. Purihin ang Panginoon. Dahil dito pumasok yung grace, yung biyaya, yung unmerited favor, no, na hindi mo ginustong maligtas, pero gusto ni Jesus iligtas ka. Papunta tayo sa impyerno, pero ang Diyos pumunta rito para maligtas tayo at mawala tayo sa line-up sa impyerno. Dapat wala tayong kaligtasan. Wala, Gentile. Sa lahat ng audience, viewer natin, sa totoo lang po, wala tayong kaligtasan. Gentile po tayo by nature, Hudyo lang talaga ang may karapatang maligtas. Pero dahil po, for God so loved you, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Yung Diyos nagkatawang tao, yung Diyos naging alipin, yung Diyos nagpakumbaba para lang po maibigay yung biyaya. Yung unmerited favor na walang kapalit dahil siya yung Diyos na pag-ibig. Wow! Hallelujah! Pag-ibig siya, minahal ka niya, kahit di mo suklian, mamahalin ka pa rin niya. Mananatili po siyang Diyos. Kahit ikaw mag-backslide, mananatili siyang Diyos. Amen! Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, binigay niya yung kanyang sarili. Amen. At ikaw natatanggap, binili ka sa dugo ng Panginoon na napakasarap ng halaga. Gusto ko, bago ko ituloy ito, alabitin mo yung kapatid mo. Kapatid, kapit lang. O kaya kurutin mo. Kurutin mo. Papasok na tayo. Papasok na tayo. Aray! Okay, medyo malalim ngayon to. Last part na kasi to. Amen. Dahil po yung salvation binigay sa Gentile, gusto po ni Jesus i-provoke ang mga Hudyo na magselos. Handa ka na ba, kapatid? Kapit lang. Ito ngayon, ang isang mystery. "For I would not, brethren, that you should be ignorant." Pag sinabing ignorant, King James kasi siya. Sa ibang version, uninformed. I don't want you to be uninformed of this mystery. Pag sinabing mystery,
hinaid yan. Pero, take note, inilalabas niya lang yan sa kanyang mga anak na pinili. Pleasure yan ng Lord na ilabas yung mga hidden mystery. Thank God, isa tayo dyan. Lest you should be wise in your own conceit, baka magyabang ka, Gentile, that blindness, in part, is happened to Israel. Binulag sila ng Lord. Inalis ang salvation sa kanila. Tinanggalan muna ng karapatan at nilagay ang salvation sa atin. Until, ito matindi, mystery. Until the fullness of the Gentiles come in. Iba yung times of the Gentile, iba yung fullness of the Gentile. Mula sa Roman Empire hanggang panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na times, panahon ng Gentile. Pero itong fullness, pag sinerge niyo yung fullness, yung tinatawag na kapunuan ng mga hentil. Wow, what a mystery. Tignan niyo mabuti. Nagkaroon ng blindness sa Israel. Okay? Pero wag daw tayong magyabang na Gentile. Dahil pagka nagkaroon ng fullness, ibabalik ng Lord ang salvation sa Hudyo. Paano ngayon natin malalaman sa generation na ito na ibinabalik na ng Lord ang salvation sa Hudyo? At kung ibabalik na ng Lord ang salvation sa Hudyo, meaning, napupuno na ang Gentile. Parang ganito. Ang gusto lang halimbawa ng Panginoon sa Gentile is 1 million. Halimbawa lang. Yun na yung fullness ko, sabi ni Lord. Ang baptized na, nakareceive ng Holy Ghost, talagang pure, apostolic, one God, na talagang sincero, is 999,999. Wow, Isa na lang. What if, isa na lang ang kailangan ko para sa fullness of a Gentile. Tapos nag-crusade tayo, at may isa nagpabaptize na nakabuo, fulfillment ng mystery, then rapture will take place. Kaya mabubuo yun dahil binubuo na rin ng Panginoon ang salvation sa mga Hudyo. Sabay po na ira-rapture ang Gentile at Hudyo para walang maikatwira ng bawat isa na Gentile siya, Hudyo siya. Hindi, sabay. Pero may fullness of the Gentile, may fullness din sa Hudyo. Pag nagkasabay yun, ibig sabihin, rapture will take place po. Mabuti. 2013. First time. Lipat kita ha. 2013. First time sa history sa Israel. Wow. My God. Generation natin napupulpilled ang mga prophecy. Kaya sabi ng Bible, this generation shall not pass till all these things shall be fulfilled. So makikita ngayon natin kung tayo po naging mamatyag, mapagmamatsyag sa mga balita, no po. 2013, first time po na nag-hold ng Bible study si Netanyahu doon sa kanilang bansa. First time yan. Okay? And then, 2015, nagkaroon ng poll, survey, and most of Israelis now own a Bible at nirevere na nila ang Word of God. Hindi sila gumagamit ng Bible. Ang ginagamit nila, Torah. 5 books of Moses. Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero from Joshua to Revelation, no way. Hindi sila naniniwala. Pero why is Israel? At nagkaroon na ng poll noong 2015 ng kanila na pong nire-revere o ano yung sa Tagalog, nire-respeto ang Biblia na. Hindi ba ito senyales na unti-unti nang binubukas uli ng Lord ang salvation sa Hudyo? Na hindi nangyari noong 2012 pababa, 2013. Okay? Hanggang sa panahon natin ngayon. Ito pa news, mga kaibigan, mga kapatid. Ano bang panahon to?
2015, Israeli Prime Minister Netanyahu's Bible study at his official Jerusalem residence. Bukod sa office, pati sa residence pa. Okay? At tumulong na yung Neset Bible student para ipangaral na Israelites, mga Hudyo. Kami mga Christian, hindi kami Hudyo, pero turuan namin kayo. Tinuturuan na po nila. 2018. Wow! At ang sabi sa pagtuturo, have you heard that Israeli leaders are urging Jews to read through the entire Bible? Binabasa na nila. Verse by verse. Chapter by chapter. And amazing. What if mabasa nila ang Acts 2:38? Dahil verse by verse, chapter by chapter, books by books, mabasa nila ang Acts 2:38 at makita nila na repent and be baptized. Wala bang karapatang magrepent ang Hudyo? Kanila nga yung talatang yan eh. Di po ba? So, ibig sabihin, wow! Inopen na ng Lord ang kaligtasan. Ang ibig sabihin, pinupuno na rin ng Lord ang bilang ng mga Gentile. Sabay na po ito. Tignan pa natin yung news. Sabi ni Netanyahu ng 2019, Bible na is our present and future, hindi na Torah. Kasi yung Torah kasama na sa Bible. So from Genesis to Revelation, ito na yung present and future namin. What if mabasa rin nila sa Book of Revelation na si Jesus, siya si Elohim, si El Elyon, si Adonai, si Jehovah. Eh di ang sasabihin ni Netanyahu, wow, yung great I am pala na hindi namin kilala na katulad ni Paul, nung siya po ay nandun sa strait na, who art thou, Jehovah? Sumagot si Jehovah, I am Jesus whom thou persecutest. Halimbawa malaman nito na si Jehovah na yung Diyos na hindi nila kilala ng Old Testament at nakilala na nila na si Jesus dahil ang present and future nila Bible na in the Book of Revelation nagpakilala yung one God and His name is Jesus talaga. Oh, hallelujah. Then, tuloy pa natin, 2019 yan. Pagdating po ng 2020, sabi ni Netanyahu, I believe in the Bible. Leader yan. Ang galing ng impluensya niyan. At ito pa nakakatuwa. Noong 2020, nagkaroon ng international quiz tungkol sa Bible. Ang nanalo, Israeli. Anong ibig sabihin yan? Ngayon, natutupad uli ang Deuteronomy 6:4. Hear ye, O Israel, the Lord our God is one Lord. Pag binasa nyo pang pababa, ituro nyo sa kanila, sa kanilang paggising, sa kanilang paglalakad, sa kanilang pagkain, ituro nyo that there is only one God. At ngayon, alam na nila, marami na sa kanila, na ang kilalang Diyos, si Jesus na. Walang question dito noon na walang Jesus, pero siya pa rin ang nag-top sa quiz about Bible 2020. Ito ngayon ang matitindi. Ang dami nagba-backslide na Gentile, di ba? Yes. Dami. Yes. Sa church, sabihin nyo, kung nag-iisa ka lang na magba-backslide, go ahead. Kung may magba-backslide, payagan ninyo. Kung may pasaway. Kung may pasaway, payagan ninyo. Gentile tayo, di ba? Tapos magyayabang ka. Yung hearer natin, yung viewer, kung naiisip mong mag-backslide, go ahead. Go ahead. Sasabihin ko po sa inyo, with the permission of our pastor, Pastor, yung magba-backslide na iisang piraso sa church, hindi po yan kawalan sa Diyos. Isa ka lang na magba-backslide, ano kapalit mo? Libo-libo na mga Gentile na napupuspos, na nagpapabaptize, nakaka-receive na Holy Ghost, namumuhay na may kabanalan. Isa ka lang, libo-libo, milyon-milyon na. At ito pa good news sa Hudyo. Sabi rito, millions of Jew, 2020, millions of Jew na ko-convert na. Saan? Sa Soviet Union. Ito po yung mga Russian Jew. Ito po yung mga sa ibang bansa, mga American Jew na ko-convert na po into one God ngayon. Bumabalik na sila na ang dapat po na kanilang tangkilikin, Biblia na. So,
Milyon na Hudyo, milyon na mga Gentile. Ano pang hahanapin mo? Pag nabuo ang Gentile, nabuo ang Hudyo, maririnig mo na ang trumpeta ng ating Panginoong Jesucristo. Report suggests Iran has over 1 million converts to Christianity na. Wow! Gentile yan! Isa ka lang na magbabackslide. Gentile yan, nako-convert na into Christianity. Ito pa yung mind-blowing statistic. 2.4 billion na ngayon ang Kristiyano. Kung religion lang pag-uusapan, religion, halimbawa lang, 2.4 na. Pinakamarami na po ngayon ang mga Kristiyano. Okay? Pentecostalism is the fastest growing religion in the world. Kasama ka dyan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Dahil po, grabe po ang conversion, revival na nangyayari sa Gentile para maging Christian. Pero sasalain pa yan ng Lord at pipiliin niya talaga yung mga totoong baptized in Jesus' name, naka-receive ng Holy Ghost, at namumuhay pa ng may kabanalan. Kasi pwedeng assuming Christian ka lang eh. Di po ba? Sunday Christian ka lang. Magkakaroon po talaga ng ligligan sa Gentile nation, pero thank God, kapit lang. Amen. Kapit lang. Manatili lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Isang bagay po na nakita ko rito. Noong si Pastor Lee Stone King namatay for 45 minutes, binigyan siya ng pagkakataon na magsalita sa platform ng UN. Di po ba? Pang-religion pa rin to. Bawal mong sabihin sa UN ang pangalan ng Diyos. Bawal sa UN magbanggit ka ng relihiyon. Bawal. Pero nakalusot si Lee Stone King. UN po yan. Buong mundo nakikinig dyan. Pero nakalusot si Lee Stone King sa last statement niya sa video. Nung nagsasalita siya sa UN, ito yung sinabi niya, repent and be baptized, each and every one of you. Yung Acts 2:38, binanggit niya. Ano ibig sabihin nun? Hindi po ba katuparan na rin ang sinabi yun ng Bible? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Di ho ba ginamit siya na yung UPC pastor makapangaral at mailahad sa buong mundo ang Acts 2:38? Tignan nyo yung sitwasyon, pagulo ng pagulo mundo, pero ang salita ng Diyos na ipapahayag na sa lahat ng sulok ng buong mundo, plus the fact na ang Gentile na pupuno, ang Hudyo na pupuno. Di ho ba in-wrap up natin to, hindi sa 15th generation papasok dahil wala dito ngayon sa generation natin. Tatlo ang dapat mong malaman. Kaya ang mundo nakalaan na po sa ganito. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan mapaparam nakasabay na malaking ugong at ang mga bagay sa langit, ito yung lumang langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang manggawang nasa lupa pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. May question, ano ngang anyo ng pagiging Kristiyano ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Anong klaseng buhay? Pero sa atin po, may naghihintay. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito ay ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Pandito ka, new heaven and new earth, ang everlasting life po tayo. Amen. 14th generation. Thank you, God. Praise the Lord. Any question? Any questions? My questions though. Meron po tayong 111 viewers. Wow! Praise God! Praise
Praise be the name of the Amen. Lord. Thank you, Lord. 100 plus po. 100 100 plus. plus. Purihin po ang Panginoon. Ang highest po kanina 117. 117. Purihin po ang Panginoon. So, kumbaga parang salamat po sa jamming natin, sa Word of God. Sa viewers po, hindi po pananakot ito. Ito yung realidad na nasa huling panahon na tayo. 14th generation po, walang pang 15. At yung pang 14th generation, makikita po natin, sinelebrate na po sa Israel noong 2018, yung kanilang pang 70 years. Pero salamat sa Lord, kung kinakailangan pumarito ang Lord, buti na lang hindi noong 2018. Maaaring hindi ka pa handa. Kaya by reason of strength, nagdagdag pa ang Lord ng panibagong 10 years po sa atin. Hanggang 2028, ayusin na po natin ang ating relasyon. Hallelujah. Kung ang matuwid, bahagyang maligtas, paano po kaya yung hindi, yung mga liko? So ayusin na po natin, hindi tayo pang impyerno. Namatay ang Panginoon nung siya po ay patay ang kanyang katawan na naong siya sa impyerno. Siya na yung naimpyerno para wag ka lang maimpyerno, para tanggapin mo lang ang Panginoong Jesucristo. Ikaw sana yung ipapako sa krus, pero siya yung nagpapako. Ikaw sana yung tutubos ng kasalanan mo sarili, pero siya na yung tumubos. Siya yung naging kasalanan, kaibigan at kapatid ko. Kaya wala kang ibang dapat gawin. Kumapit ka ngayon kung Kristiyano ka, at kung hindi ka Kristiyano, ito ang panahon na narinig mo, may buhay na walang hanggan. Dapat mabautismohan ka, magsisi ka, tanggapin mo Panginoon, at kinakailangan po na ikaw ay mamuhay ng may kabanalan. Mapupuspos ka ng banal na Espiritu ayon sa kagustuhan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya, kung may panahon ka, bukas ng gabi, meron pong message ang Panginoon sa krusada rito po sa Dagupan Church. Magsama ka ng mga hindi mananampalataya, mga kaibigan, kapatid mo, magsama ka. Yung mga may karamdaman, mga may sakit, mga backslider, isama mo. Kakausapin po sila ng Panginoong Jesucristo. Alam pong kikilos ang Diyos sa pangunguna ng ating pastor, na host pastor, Pastor Dewey. Siya po, hallelujah, ay mangungusap sa bawat isa po sa inyo, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya maraming salamat po sa pakikipag-jamming sa amin, Yes po. sa munti naming Bible study. Bible study, instant. Amen. God bless you all. God bless Amen. po. God bless you. Yeah. Glory to God. Thank you, Lord. Ayan po si Tita Chona. Hi. Ayan po si Sister Jessie, si Mama Ruby. Amen. Sabi po ni Ate Melody, asawa po ni Pastor Aldrin, praise God po, napakaganda ng message, napaka-detailed. Thank you, Jesus, and to our evangelist for the message. God bless po. God bless po. Yan po punta niyo sa guitar. Ooh. No po. See you, Evangelist Lenny, sa March sa Tala 2 Church. God bless po. Tala 2 Church. Opo, Tala 2. Pastor, More Pastor. words of God pa po. God bless po, Pastor. Amen. Sabi po ni Pastor Donel, thank you so much, Evangelist, for the word of God. Pastor Donel. Opo, yung kanina nanonood po. din Ay, po. nanood po siya? Opo. Wow. Andito pa si Pastor Dowie. Yan po. Yung... And then the rest of the people, Jonathan. Amen. So, thank you so much po. We'll keep you posted po pag meron ulit pong ganitong instant jamming. I-share po namin sa inyo. And once again, sa lahat po ng mga nasa nearby Dagupan, meron po tayong crusade by tomorrow at 5 p.m. or pwede until 6 p.m. po ang start. Punta po tayo at magsama-sama po tayo doon. Thank you so much po and God bless everyone. See you.